sa Pagsanhan, halos 2,000 ang mga bangkero. Kaya mahigpit ang kompetisyon. Ang nangyari ngayon, nakapila sila para magkaroon sila ng tsansa na makapaghatid ng mga bisita at turista papunta dun sa Pagsanhan Falls. Ginawa yan para mas maging maayos ang sistema at pagkaroon ng tsansa ang lahat na makapagbiyahe at magkaroon ng pagkakataon para kumita. Para ka makarating sa Pagsanhan Falls, may 16 na rapid ang dadaanan natin. Ibig sabihin yung mga lugar na bato-bato para mapuntahan ang magandang Pagsanhan Falls. Ibig sabihin, pahirap yun dun sa mga bangkero. Kaya talagang kailangang maingat ang kanilang pagbabangka at pagsasalwan para ligtas na makarating ang mga panauhin sa Pagsanhan Falls. Ano po, sir? Nagsimula pa ako dito, sir. Bata pa ako. Tinuruan ako nung bayaw ko, sir. Nung simula pa ako dito, sir, 18 ako. Kaya ngayon po, 52 na ako. Kaya 34 years na ako ng ganito. Sa pinaka-main pole, sir, baka 1.5, sir. O mga higit isang oras, sir. Ang biyahe po namin dito, sir, ay hindi po pang araw-araw. Minsan po kasi inaantay namin yung ikot ng number namin dito. Kasi po, by the number kami dito. Minsan po, 10 araw bago makaikot. Minsan po, higit pa po. Ganun pa po. Kaya po, ganun katagal ang biyahe namin dito. Bali, 1,974 po kami dito, bangkero. Panay lisensyado po kami dito. Ganun po kadami. Yung Rapids, 16 po yun, sir. May kanya-kanyang pangalan po yun. First Rapids, Second Rapids, tapos po Punsong Bato, Helicopter, Tabernaculo. 16 po yun, sir. Bago pa makarating dito sa pinakang main falls. Ang pinakamahirap, sir, yung may mga tubo-tubo na. Nandun po yung talagang persahan na po yun. Kaya po naman may mga tubo yung daanan yan, sir, para po hindi sumayad yung bangka sa mga batuhan. Pag po sumayad yung likod ng bangka nito, makagasgas po yung bangka, mabilis po masira. Mahal po ang paggawa ng bangka. Minsan po, maranasan namin dyan, madulas lang po kami, ganito po. Lulod lang naman po, gas-gas lang dito. Pag yung, kasi po, yung mga, madulas po yung mga ganito po, mga bato.
I-slide po yung paa nyo. Ito, sugat po, sigurado po ito. Wala pong bangkero dito na hindi po nagkasugat sa paa. Lahat po, dumanas ng ganon. Pag po yung yung tubig ay medyo mataas, meron na rin pong ganon. Hindi naman po maiwasan yung aksidente, sir. Mga disgrasyang ganon. Hop! Hop! Ano yun, sir? Signal po yun, sir. Signal. Minsan po, may kasalubong kasi. Pag may humiyaw, titigil po yung isa doon. Eh, pag wala po, dire-diretso na yun. Pag tagulan po, sir, minsan po wala kaming biyahe. Minsan po naman hanggang dun sa may first post lang po na sinatawag namin doon, ang dalahan namin. Hanggang dun lang po yung pinaka-pulse namin noon. Pag pumataas ang tubig dito sa loob, hanggang dun lang po kami sa bukana. Yan, sir, pag tagulan, sir, na hanggang kalahati yung batong malaki na yan ng tubig. Ang daan po namin, sir, dun sa kabilang tabi na yon. May mga tubo po yon. Yan, sir, tagulan, may tubig yan. Pulse ko yan, pulse. Nga, sir, konti. Kahit po nilalagnat, sir, panahon nung kailangan kumayad, kakayad po kayo. Pag po walang bangkain nyo, sir, kung saan po sa bukid, may trabaho, sir, magtabas-tabas lang, sir, pwede na po rin yun. Basta makaraos po yung maghapon yung makikita kayo. Minsan, sir, may makikita ka dyan mga unggoy, sir, sa mga puno na yan. Aba. Minsan po, sir, may naranasan kami dito, yung abunin kami ng malakas na ulan dito sa loob. Hindi po kami makakababa daw, sir. Kaya po, may hagdan po dito. Oras po makulong dito sa loob, dyan po aahon yung pasero namin. Okay, ma'am. Bababa na tayo, sir. Malaking bagay po sa tagapagsangan po itong pagsangan po na to. Malaking tulong po sa mga may pamilya po. Wala pong marami pong turista, maraming makatulong ang mga bangkero. Pag po walang turista, medyo mahina po ang kita. Pag po maraming turista naman, sir, minsan po yung bangkero nakakadalawang biyahe dito. Dalawang ano po, pero babae. Naitaguyod po namin mag-asawa yon sa awa tulong din po ng Panginoon Diyos. Yung pong panganay ko po, sir, drafting po yon. Yung pangalawa po ay criminology.
dalawang ligo yung mga pumipila para magkaroon ng tsansa na maghatid ng mga pasahero papunta sa Pagsanhan Falls. Kaya minsan naisip ko, paano pa sila kumikita? Kapos na kapos talaga yung kikitain. Talagang makakahanga na yung mga bangkero natin nagsisikap. Habang abala si Tatay Ferdy doon sa kanyang pagbabangka, pupuntahan naman natin ang kanyang may bahay na nag-aasikaso naman ng kakanin na kanilang ilalako para karagdagang kita sa kanilang kabuhayan. Hello po! Ay, magandang umaga po. Si Wen po ako. Sa amin. Opo. Kumusta po? Sa pagkakataong ito, gagawin namin yung isang produkto na inilalako ni Nanay Ami. Nanay Ami, ano po ba itong gagawin natin ngayon? Donut po. Donut. So after po nitong process na ginagawa natin, Nay, ano Opo. po ang susunod dyan? Bali, i-form ko na siya ng yung pahabain ko na siya ng ganyan. Pag ganun mo lang, para Tapos ganyan. i-roll po siya. Pasalubong. Pasalubong. Yan. Parang roll, parang lubid. Oo, parang lubid siya. Pero yung mga Doon ako tinapay na nag-ano. hindi kayo gumagawa ng mga tinapay kagaya ng pandesal. Parang gusto ko nga, naisip ko nga din yon. Kaso lang, wala akong mga gamit na Kasi talagang, Makakadagdag halimbawa, po sa kita po ninyo. Opo. So, medyo mabilis talaga siyang maluto. Kahit na medyo nagbawas na tayo ng apoy. So, usually, may mga order na sa inyong ganito. Ako na po. Okay. So, ilalagay muna natin yung asukal sa container. Tapos, iro-roll po natin yung donut. Pwede din naman isi-shake po siya, no? Sa mga pagkakataong walang biyahe sa bangka, si Tatay Ferdy ay katuwang siya ni Nanay Ami para naman sa pagkuha ng mga dahon ng saging na gagamitin doon sa ginagawa nilang suman. So buti marami mga tanim ng saging dito sa inyo. Marami pong tanim dito sa saging. Opo. Kasi masarap din talaga kapag sa dahon ng saging ko binabalot ang pagkain. Opo, bango-bango po. Mabango sa iba yun.
Ito, kaiba itong Opo. dahon niya. Ano po yan, murang-mura pa. Mura pa. So ito medyo na din po siya. Malago. Kayo na din po ba nag-alaga nitong mga Opo. saging na to? Talim na po nung tatay ko yan. Tatay niyo. Opo. So talagang dito na po kayo laki sa Opo. lugar na ito. Dito po kami pinanganak. Pero kumusta naman po ang biyahe? Hindi naman po ba delikado? Hindi naman po. Nasa pag-iingat lang po talaga ang pag-ano niya. Mhm. Kailangan po doble pag-iingat. Kasi po, once na dumulas yung paa niyo sa bato, sigurado po sugat ang paa. Bukod sa donut, isa pa sa niluluto ni Nanay Ami ay yung sumang malagkit. At ito yung nakasalang ngayon dito sa kalan nila. So, Nay, luto na yung sumang malagkit natin. Opo. Okay. Paano po malalaman kapag luto na siya? Pinapakuluan niya ng mga 2 hours. 2 hours. Ito, magbubukas ka lang po ng isang ganito. Ganito. Tapos titikman mo. Ah. Tama lang, hindi siya masyado matamis. Tama lang yung tamis niya. Tapos medyo lumalasa yung gata niya. So ito po mga ginawa ninyo ngayon, meron na bang mga may advance order po nito? Mayroon dyan yung, kanina pa nga gusto nilang Kunin na. kunin. Sabi ko wala pa, hindi pa ano. Hindi pa luto. Mamaya na lang at ihahatid ko na sa inyo. Nabanggit ni Nanay Ami na talagang luma na nga yung mga kasangkapan na ginagamit nila. Kaya kung minsan wala pa silang gamit, nanghihiram sila ng kasangkapan sa mga kakilala, mga kapitbahay para mairaos niya yung kaniyang maliit na negosyo. Suman kayo dyan! Suman donut! Bili na po kayo! May ano to? Asukal po. Donut po. Tapos ito po, donut. So, usually na gaano katagal kayo nakakapag lako? Yung isang bilao po, gaano katagal? Pagkaani naman. Mabilis lang. Suman! Ano ba yung mga challenges ninyo sa paglalako, sa pagtitinda? Wala yun, minsan hindi ka pinapansin. Parang nakakahabag sa sarili. Sa sarili. Oo, pero hindi naman ako nalulungkot na kasi kung hindi naman mabibili yung Tinda nyo? tinda namin, hindi naman namin kakainin yun. Labis pong pagpapasalamat po sa kanila kasi kahit po ganun kahirap yung buhay, nagawa po nila kami mapagtapos hanggang college po kami nakikita ko po kasi yung yung tiyaga nila at paghihirap po nila na mabigay po yung kailangan po nila. Tay, dahil sa batid po namin yung inyong mga pagsusumikap at pagsasakripisyo, may konti pong sorpresa sa inyo ang FYM Foundation at ang Linap Stories. Tara, puntahan po natin. Ayan, Nanay Ami and Tatay First. Ito po yung handog sa inyo ng FYM Foundation at ng Linap Stories. So, Nay, may oven ka na. So, pwede mo nang gawin yung ibang mga... At meron din po tayong bigas na pandagdag dun sa negosyo ninyo na pagsusuman. Tsaka groceries. So, meron na din kayong talyasi, oh.
Para mas marami na Butas yung, na pati yung talyasi. oo, marami na kayong mailuluto at saka yung steamer po Opo. natin. Tara, tingnan niyo po. Tapos, Yan na po itong pinapangarap. pangarap niyo talaga. O yan, natupad na yung pangarap ninyo. Tapos ito naman po yung bigas. At ito po yung galing sa FYM Foundation at sa Kalingap sa Mamamayan. Thank you po. Sa Maraming salamat po sa mga tumulong. At bukod po dito sa mga kasangkapan at groceries na ipinagkaloob, tayo meron pa pong karagdagang tulong pinansyal na ipagkakaloob po sa inyo ang FYM Foundation. Maraming salamat po sa FYM Foundation. Malaking tulong po sa aming pamilya po ito. Bukod po dyan, tayo, may bike kayo may bago kayong bike. Tingnan nyo, dali, subukan ninyo yung bike ninyo. Kasi alam namin, nasira na po yata yung Opo. bike na gamit ninyo no? Maraming salamat po dito sa bike na handog niyo po sa akin. Malaking tulong po ito sa akin sa pagpunta ko po doon sa base namin sa Abangan. Maganda pong itong service namin. napakalaking tulong na. Kasi yung tulyasi namin, hinihiram lang namin sa kapitbahay. At saka lumang-luma na pati yung aming steamer. Ito yung pangarap ko na magkaroon ng ganito. So may mga ibang gamit pa po dito na magagamit nyo para sa, pwede na kayo mag-bake ng pandesal. Po. Malaking tulong na po sa amin ito. Salamat. Salamat. Ano po. Sige, Nay. Thank you po. Maraming salamat po dito sa tulong nyo. Mahal na po namin kapamahal na pangkalahatan. Kapatid na Eduardo B. Manalo. At FYM Foundation po. Maraming salamat po sa mga tulong na inabot niyo po sa amin. Kapatid na Eduardo B. Manalo. Maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo po sa aming pamilya. Maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat ako na binigyan muli ng pagkakataon na makabahagi dito sa Lingap Stories. Sa pamamagitan nito, nakikita natin yung mga pagsisikap at pagsasakripisyo ng ilan dun sa ating mga kababayan na humaharap sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay. Hindi madali na harapin itong mga problemang ito, lalo na ang mundo ay patuloy sa kahirapan. Itong mga na-feature po natin sa Lingap Stories ay talagang inspiring stories na magbibigay ng panibagong pag-asa doon sa mga makakapanood at magbibigay din ng panibagong, sabi nga, sigla para harapin nila ang mga pagsubok ng buhay. At sa atin pong tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo B. Manalo, nagpapasalamat po ako ng marami dahil sa patuloy na pagtitiwala at pinagkakalooban po ninyo ng pagkakataon na makabahagi ito sa napakagandang programang ito ng Iglesia ni Cristo at ng FYM Foundation. At sa pamamagitan po ng Lingap Stories na ipagkakaloob natin ang mga tulong na kailangan po ng ating mga kapatid at ng ating mga kababayan na humaharap sa iba't ibang pagsubok ng buhay.